Paano ba mag-renew ng registration ng ating mga motor o 4 wheels ngayong 2023? Ano yung sunod-sunod na proseso? Ano ang mga requirements? At kung magkano lahat ng posible natin magasto? Yan po lahat ng isa-isa natin na sagutin sa video ito. Kaya para po sa mga due for renewal na ang registration ng kanilang sasakyan, mapa-motorcycle man yan o 4 wheels, lalong-lalo na po sa mga first time pa lang na mag-renew. Panoorin nyo lang po ang video ito kasi tuturo ko sa inyo yung aktual na proseso kung paano mag-renew ng registration ng ating mga sasakyan. Magandang araw po sa atin, sa lahat po ng responsible and law-abiding driver at sa lahat din po ng sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Papunta po ako ngayon sa LTO para mag-renew ng registration ng aking motor. Ayun, papasok na po ako dito sa compound ng LTO. Ayun, dito na ako sa compound o dito sa loob ng LTO. Gilid lang muna ako. Lilim muna ako. Ayan, kung nakikita po ninyo yung pila na yon, yun po yung pila para sa mga motor vehicle inspection. Diyan po ako pipila mamaya. Bali, unahin ko muna yung emission testing. Ayun, doon naman po banda yung emission testing sa may kaliwas doon sa dulo. Ang kagandahan po kasi dito sa LTO, nandito na lahat. Emission testing, insurance, at saka yung bagong gawa dito na private motor vehicle inspection. Ayan, nakalagay po dito na doon banta sa loob yung PMBIC. Ang PMBIC po ay para ito sa mga gustong mag-renew ng kanilang registration through online. Bali, ang unang ituturo ko sa inyo ay kung paano ang aktual na proseso. Unang proseso o unang gagawin po natin, punta po tayo sa pinakamalapit na branch ng LTO o LTO office sa ating lugar. Tulad ko po, nandito na ako sa loob ng LTO. Ang sunod na pupuntahan ko ay sa emission testing na. Pero pwede po kayong magpa-emission test sa labas ng LTO. Marami naman pong emission testing sa labas. Ako po kasi, malapit lang naman ako dito sa LTO. At nandito na lahat ng kailangan ko. Emission test, saka insurance. Noong nakaraang taon, dito din ako kumuha mismo ng insurance ko. Pero ngayon po, sa Emillier na po ako kumuha. Pag-usapan natin mamaya ang tungkol dyan sa mga requirements. Sa proseso muna tayo. Ngayon, kung tapos na kayo magpa-emission test sa labas, pwede na kayong dumiretso dito sa motor vehicle inspection area, dito banda. Para mapa-inspect na o para magpa-inspect na ng inyong mga sasakyan. Pero ako, hindi pa ako tapos sa emission test, kaya diretso muna ako dun sa emission testing, dun banda sa dulo sa kaliwa. Para mamaya, dire-diretso na ako dito sa inspection area at saka pagkatapos ko dito, diretso na rin ako sa loob ng o sa LTO office. Kaya punta na muna ako dun sa emission testing, dun banda. Ayan, dito po ako pipila mamaya. Medyo mahabang pila, meron pang nakapila dun sa likod sa may parking area. Ito po yung PMBIC na sabi ko kanina, Motor Vehicle Inspection Center. Ayan, ito po, dito po banda. Kung gusto po ninyong mag-renew online ng registration ng inyong mga sasakyan, dito kayo sa PMBIC kasi kumpleto na dito. Nandito na yung emission test, yung motor vehicle inspection, nandito na lahat. Hindi nyo na kailangan pang pipila dun sa inspection area, dun sa harapan kanina, saka dito sa emission testing. Kasi kumpleto na dito. At saka dito sa PMBIC, sila na rin ang bahalang mag-forward ng resulta ng inyong sasakyan dito sa LTO office. Ang gagawin nyo na lang po kapag natapos o pagkatapos nyo dito sa PMBIC ay mag-renew na lang kayo o i-open nyo na lang ang inyong personal LTMS portal account at doon na kayo mag-renew ng registration nyo online. Na naka-upload na rin po doon yung result ng PMBIC saka yung insurance ninyo. Sila na ang bahalang mag-upload doon sa LTMS portal account ninyo. I-apply nyo na lang. Yun po yung para sa mga gustong mag-renew ng kanilang registration through online. Pero ako, diretso muna ako doon sa emission testing. Ayan. Medyo parang kunti lang ang pila ngayon hindi tulad dati. Magpa-emission test muna ako. Ayan, nakasalang na si Goble.
Bali, Goble po yung pangalan ng motor ko. Stands for God's Blessing. Goble. Ayan, malapit na matapos. Ayun, tapos na ako sa emission test. Sunod na proseso, ito na yung pangalawang proseso. Punta na ako dun sa motor vehicle inspection area kanina na nadaan natin dun banda sa unahan para magpa-inspect na o ipa-inspect ko na itong motor ko. Kaya dun na ako, pipilan po ako dun. Ikot lang po tayo. Ito po yung LTO dito sa amin. Ikot lang po ako. Tapos pipila na tayo. Pipila na po ako. Antay-antay lang kasi medyo mahabang pila. Ayun, si Goble na nakasalang. Ito na po yung pangalawang proseso motor vehicle inspection. Ayos, okay na. Tapos na ako sa inspection. Ngayon, ang susunod na proseso, ito na yung pangatlong proseso. Papasok na ako dito sa loob ng o dito sa LTO office para ipasa ko na yung mga documents o requirements ko. Pero mag-park muna ako doon sa likod kasi nandun yung parking area. Kaya ikot muna ako para mag-park po doon sa likod. Balik po tayo doon sa unahan. Hanap tayo ng parking. Doon na sa loob. Parking muna ako tapos pasok muna ako sa loob para ipasa na yung mga requirements. Papasok na ako. Diretso po ako dun sa evaluator para ipa-check kung kompleto ang mga documents ko o ang mga requirements ko for renewal. Ayan, chine-check na ng evaluator. Okay naman daw, kompleto. Kaya kinuha ko na ulit at pinasa ko na dun sa window A para sa encoding at payment. At pagkatapos ng ilang minuto, tinawag na ako sa cashier window para sa payment. Pagkabayad ko, sabay release na rin po ng aking official receipt or OR. Kaya bumalik na ako sa parking area. Sa parking area na rin natin pag-usapan yung mga requirements at kung magkano ang nagasto ko. Ayun, tapos na ako magparenew ng registration ng aking motor. Ganun lang po kadali magparenew ng registration ng ating mga sasakyan. Mga mapa 4 wheels man yan o motorcycle, parehas lang po ang proseso niyan. Ngayon, ito naman po yung mga requirements sa pag-renew ng registration ng ating mga sasakyan. Una, Xerox copy ng Certificate of Registration or CR. Isang kopya lang yan. Pangalawa, Xerox copy ng Official Receipt or OR. Isang kopya lang din yan. Pangatlo, insurance. Dito sa LTO sa amin, meron ng insurance mismo dito sa loob ng compound ng LTO. Ayun siya, nandun siya banda yung insurance. Pwede kayong kumuha na mismo doon. Nung nakaraan, dito mismo ako kumuha ng insurance ko. Pero ngayon, sa Emilier po ako kumuha ng insurance ng aking motor. Pwede naman po kayong kumuha kahit sa insurance company, basta accredited ito ng LTO. Sa labas man ng LTO o sa loob mismo ng compound ng LTO, pwede po yon. At pang-apat, emission test. Ganon din po ang emission test. Pwede din po kayong magpa-emission test sa labas ng LTO. Pero kung meron naman na sa loob ng LTO, tulad dito sa amin, dito na lang din kayo magpa-emission test para hindi na kayo lalayo pa, tulad ko. Dito na mismo ako nagpa-emission test. Yun po yung mga requirements sa pag-renew ng registration ng ating mga sasakyan, mapa 4 wheels man yan o motorcycle. Magkano naman po ang magagasto natin sa pag-renew? Una, yung insurance, 300 pesos. Sa Emilier 2, 300 pesos. Sa ibang insurance company, mas mahal po yan. Kaya depende po yan kung saan kayo kumuha o kukuha ng insurance ninyo. Pangalawa, emission test, 450 pesos. Itong emission testing, ang alam ko, magkakaiba din sila ng presyo. Kaya depende rin kung saan kayo nagpa-emission test. At pangatlo,
yung binayaran ko na mismo sa loob ng LTO na 262 pesos. Kaya ang kabuuan o ang total na nagasto ko ay aabot ng 1,012 pesos. Ang computation ko dito ay based po sa nagasto ko mismo 1,012 pesos. Plain renewal po ako. Wala akong binayaran na iba, wala akong penalty. On time po ako nag-renew. Ngayon po, pagdating sa inyo, ay baka mas mahal ang babayaran ninyo. Tulad po ng sabi ko kanina, depende po yan kung saan kayo kumuha o kukuha ng insurance at kung saan kayo nagpa-emission test. Baka mas mahal naman ang insurance at emission test ninyo. At saka baka meron kayong ibang binayaran pa, baka may penalty kayo. Kaya tignan po ninyo ang inyong official receipt or OR, makikita naman dyan kung ano yung mga binayaran natin sa LTO. Yun po yung aktual na pag-renew ng registration ng ating mga sasakyan, mapa-motorcycle man yan o 4 wheels. Yun din po yung mga requirements at kung magkano ang magagasto natin. Sana po nakatulong ang video ito sa inyo. Sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para ma-update po kayo kapag meron tayong bagong upload na video. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.